Ano patunay niyan? Negative 15 si Bongbong Marcos sa Pulse Asia. Negative 13 sa SWS. Yung dalawa pong matinong survey. Ibig sabihin ba dong yung iba hindi matino? Nasa sa inyo na po. Ang pagkakaiba po, yung SWS tsaka Pulse Asia, dati na po, hanap buhay na po nila yan pag sa survey. Ibig sabihin, pag ikaw matinong tao, magbabayad ka ng survey, hindi ka po magbabayad sa iba. Ito po ang i-hire mo, SWS tsaka Pulse Asia. Kung ikaw politiko, gusto mong malaman, nakausap ko po, may nakausap ako mayor. Alam mo, Badong, totoo yung survey. Ang ginagawa namin, nagpapasurvey kami, saan kaming mahinang barangay. Ito po, logic ha. Bakit po sila? Ngayon, kanino po sila magpapasurvey? Dalawa lang, Pulse Asia at SWS. Dahil sila may track record na. Sila kumikita sila dahil tapat sila sa survey. So, ibig sabihin, yung walang hocus-pocus na survey, Pulse Asia at SWS, kwento ko muna yung tuloy ko lang. Kunwari, Mayor, magpapasurvey yan, magbabayad po yan, mahal ang survey. Gusto niya malaman saan siyang barangay mahina. Kunwari, 10 yung barangay ng kanyang lugar o 20. 3 doon mahina siya. Doon niya totoduhan yung kampanya. O alam niyo na kung ano yung totodo doon. Pwedeng kampanya, pwedeng doon siya mamimigay ng mga ayuda, etc. Yan po ang silbi sa politika. Kaya totoo po yan. May mga totoong survey po. Pag tumagal ka ng dekada, marami nagtitiwala sa'yo. Yan, kala nyo ba yung OctaArts, WR numero, tsaka tangere na yan? Magtatagal yan? Hindi po magtatagal yan. Marami na pong survey na dumating at nawala. Dahil nga po, naglilingkod lang sila sa politiko eh. Saan ka nakakita? Sa mga survey na SWS at Pulse Asia, si Martin Romualdez, putya, hindi pa yata nakakatuntong ng 1 eh. Point something lang eh. Pagdating sa OctaArts, second yata si Martin Romualdez. O third si Martin. Putya, paano ka maniniwala dyan? Okay, balik po tayo rito. Sa totoong survey, negative 15 sa Pulse Asia si BBM, negative 13 sa SWS. Yan ang totoong survey. Negative pareho. Oh. Kaya sila Villanueva at si Chis Escudero, kahit na anong gawin nyo, hindi na kayo mananalo. Pero ito po ang malupit. Kung sino yung naghahabol, kung sino po yung naghanap ng mga magnanakaw, nag-iimbestiga ng mga magnanakaw, si Marcoleta po. Nag-iimbestiga ng mga magnanakaw. Porsigido po siya na mag-imbestiga ng magnanakaw. Siya pa po ang makukulong. Ginawan, ayon kay Marcoleta, gawa-gawang kaso ang sinampa sa kanya. At ang malupit nito, yung mga nanghudas, pangalanan na natin. Hindi, wag natin pangalanan yung mga nanghudas. Wag natin pangalanan si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Sila po yung may mga original na kaso. Ilang Blue Ribbon hearing po natin narinig yung mga pangalan ng mga yan. Sinasabi po ng pangalan nila ng mga testigo, lalo na si Joel Villanueva. Binabanggit po yung pangalan niya doon sa Blue Ribbon hearing. Mapa kay Lacson pa yun. Oh. Yun pong nababanggit yung pangalan sa Blue Ribbon hearing, nawalan na po yata raw ng kaso. Hindi na natin naririnig na ipapakulong. Pero yung hindi po narinig kahit kailan, yung hindi po narinig kahit kailan yung pangalan sa mga anumang hearing, wala po kayong narinig,
Walang testigo na nagsabi na magnanakaw si Marcoleta. Walang testigo na nagsabi na si Marcoleta binulsa niya yung flood control. Walang testigo na nagsabi si Marcoleta ay mayroong project. Siya pa ang makukulong. Yung mga totoong nababanggit yung pangalan. Simulang-simula pa si Chess Escudero nababanggit na pangalan yan. Kasama siya ron sa tinatawag na meeting ng BICAM. Sa BICAM po naganap yung mga kino-question ng pagdadag mga pondo. Nariyan po yung pangalan ni Chess Escudero. Joel Villanueva, nababanggit po mga pangalan ng mga yan. Bakit po mawawala ng kaso? Ombudsman, kumakato kami sa'yo. Sabi mo, hindi ka apektado. Sabi mo, independent ang ombudsman. Patunayan mo, kasuhan mo si Chis at saka si Joel. Alam nyo, pag nakasuhan yan, mawawala na po ng maghuhudas. Sasabihin nila, putya, kahit pala manghudas kami. Kukundina na kami ng mga Duterte supporters. Makukulong pa rin pala kami kahit manghudas kami. Wag na kami manghudas. Yan po ang susi dyan. Pero syempre, kakasuhan ba ng ombudsman yan? Papakulong ba ng ombudsman yan? Malabong malabo, di ba? Malabong malabo. Okay. So baliktad eh. Pero matakot po kayo. Naglabas na po ang Iglesia ni Cristo. We are one, sabi ng Iglesia ni Cristo. Mangyari na mangyayari sa buhay at kamatayan, kaisa kami ng pamamahala. Yan po ang pinahayag ni kapatid na Eduardo B. Manalo. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tawag po kay Eduardo Manalo ay tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Sa buong mundo to, hindi po sa Pilipinas lang. Ito po ang sinasabi daw ng Corinto. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay may parehong pag-aalala sa isa't isa. Kung nagdurusa ang isang sangkap, ang lahat ng sangkap ay nakikidalamhati rito. Kung pinararangalan ng isang sangkap, ang lahat ng sangkap ay nakikigalak. Kayong lahat ay katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Bagamat hindi po direkta na sinasabi diyan, sila po ay iisa. Yan po ang sinasabi ng pangkalahatan tagapamanihala. Hindi ko alam yung right term na si kapatid Eduardo B. Manalo. Kaya wag po kayong wag nyo pong pagtangkaan na baliktarin ang batas na kung sino po yung mga naghahanap po. Yun nga po, ang po hindi nyo po nakukuha. Ito po, pahiwatig nila to. Hindi po sila direkta sasabihin nila na pag pinakulong nyo si Marcoleta, ang sinasabi nila, nagkakaisa po sila. Alam ka namang sabihin nila na direkta. Si Marcoleta po ay alam ng lahat na Iglesia ni Cristo. Wala pong nagawang pagkakamali si Senator Marcoleta. Ni akusasyon, wala pong inakusa sa kanya na siya po ay nagnakaw. Wala pong inakusa sa kanya na siya ay merong flood control ghost project. Pero yung mga magnanakaw po, okay lang na laya. Matindi tong gobyerno to.